Voice of Filipino People, we stand for honest and dedicated public service. Para sa bayan at bawat mamamayan, sa bawat kaganapan, narito kami upang ilahad ang katotohanan. Sa bawat balita, katotohanan ng aming hinahangad. Sa bawat kwento, ang bayan ng aming pinaglilingkuran. Magandang gabi, Pilipinas! Kami ang inyong sandigan, Brupilias. I'm Sonia Derate. At ako si Lila Makasinan, naghahatid ng katotohanang may linaw at paninindigan. Balita mula sa Ingi Patron. Tapat na serbisyo, hatid sa mga mamayang Pilipino. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. A powerful outbreak with the magnitude of 6.9 struck off the coast of Cebu on Tuesday evening. Paliban ng Korte Suprema ang halalang pambatas sa ibang Samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nasa 887 buto ng tao ang natagpuan sa Taal Lake, Talisay, Batangas. Naglaban ng Korte Suprema ang halalang pambatas ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao noong 13 ng Oktubre. Mark Cedric Mercado, Balitamo. Pinagpaliban ng Korte Suprema ang halalang pambatas sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na nakatakda sana noong 13 ng Oktubre. Sa desisyon ng Hengbang noong 30 ng Setyembre, idineklara ng mataas na hukuman na labag sa konstitusyon ang Bangsamoro Autonomous Act bilang 77 na lumilikha at muling bumabalagbas sa mga distriktong pambatas sa layo. Ipinagkaloob ng Korte ang pinagsamang petisyon ni Lana P. Ali Jr. at Abdullah Makabaal laban kina Interim Minister Abdul Rauf Nakakawa sa Bangsamoro Transition Authority at sa Commission on Election. Mark Cedric Mercado, nagbabalita mula sa Ingi Patron. 887 buto ng tao ang natagpuan sa Taal Lake, Talisay, Batangas dahil sa paghahanap ng mga nawawalang sabungero. Ralph Lawrence Catriarca, ibalita mo. Nasa 887 buto ng tao ang natagpuan din sa Taal Lake, Talisay, Batangas dahil sa paghanap ng katawan ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay spokesperson Polo Martinez, ito ay resulta ng 35 sa 60 operasyon mula sa 10 ng Hunyo hanggang sa 12 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ayon sa kanya, ang kabuuang buton na kanilang naipon at ipinasa para sa pagsusuri ay nasa kabuuan na 781. Kabilang dito ang 3 set ng labi ng tao mula sa sementeryo na binubuo ng 264 na buto. At ayon sa tanggapan ni Assistant Secretary Elioso Cruz, ang kabuong bilang ng mga buto ng tao ay nasa 887, dagdag pa niya. Nagsimula ang operasyon na ito pagkatapos ibunyag ng whistleblower na si Julie Patidongan na halos 100 sabungero ang di umano ay kinidnap at itinapon sa Taal Lake. 33 pamilya na ang nakuha ng DNA samples ng mga otoridad, ngunit wala pa ring DNA ang tumugma sa labi na kanilang nakuha. Ralph Lawrence Patriarca, nagbabalita mula sa E-Patron. On September 30, at exactly 5:59 in the evening, a powerful earthquake with a magnitude of 6.9 struck off the coast of Cebu. According to the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, reports that tremor had a shoulder of 5 kilometers, with its epicenter located approximately 21 kilometers northeast of Cebu City. For the full report and latest developments, here is the Manila. Narito po kami ngayon sa hilagang bahagi ng lalawigan ng Cebu, kung saan malawak ang naging pinsala matapos ang isang malakas na lindol. Ayon po sa ulat ng Cebu Provincial Reduction and Management Office, nawala ng komunikasyon at kuryente ang mga munisipalidad ng Daan Bantayan at San Domingo, pati na rin ang Bogo City. Bukod po rito, may mga naiulat na nasaktan at nasawi sa loob ng San Domingo Sport Complex, kung saan may isang laro ng basketball na kasalukuyang ginaganap ng yumanig ang lindol. Sa kasalukuyan, 79 na ang naitalang patay, samantalang 154 naman ang sugatan. Michael Angelo Mendoza, nagbabalita, EE Patrol.
Muli, Rupilias, Leila Makasinag, nagbabalita mula sa Ili Patrol, tapat na serbisyo pati sa mga mamamayang Pilipino. At laging tatandaan, iisa lang ang katotohanan.